at ang panganay na anak. Praise God. Yung ama ay nagsisimbolize sa ating mahal na Panginoon. Yung bunsong anak ay nagsisimbolo sa bawat tao na nagkakasala sa Panginoon. Praise God. Yung panganay na anak naman nagsisimbolo sa ang tingin nila sa kanyang mga sarili is self-righteous. Sila yung tama. Sila yung laging, hindi sila nagkakamali. Sila yung matuwid. Sinabihan nila sa Jesus, ikaw ay matuwid. Bakit ka nakipagsalumuha sa mga taong makasalanan? Ito po yung parable ni Jesus. Praise God. Tumahayan po natin. Praise God. Ihanda po natin ating Biblia. Tayo po dadako sa Lucas chapter 15, verse 11 hanggang 32. Praise God. Basahin po natin at pag-aaralan. Sa verse 11, sabi ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sa 12, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay po ninyo sa akin ang mamanahin ko at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at napunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupa niyon. Kaya siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala nang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kinain niya ang mga bungang kahoy na pinakain ng mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya, ang kanyang ginawa ay nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Praise God. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasya umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa at patakbo siyang sinalubong niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa iyo at nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na po karapat-dapat sa inyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan niyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan niyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya'y nabuhay, nawala, ngunit na muling natagpuan, at sila'y nagdiwang. Palakpak sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Napakaganda ng kwento, praise God. Pero bago tayo mag-umpisa, praise God, binibigay ko po ang panalangin sa ating mahal na Pastor Nonya, praise God. Praise God. Ayan, praise God. Tumahayan po natin, praise God, yung kwento na ito. Ito yung parable ni Jesus, praise God. Isama rin po natin, ibuod natin, praise God. Meron po dito, karakter po dito ay isang ama, isang bunsong anak at panganay na anak, praise God. Dito, meron po isang bunsong na anak. Praise God. Ang yung bunso na anak, praise God, ay gusto niyang kunin o hingin yung kayamanan niya, yung kaparte niya dun sa kanyang magulang, praise God. Mabait na, napakabait na anak, praise God. Ang ginawa ng anak, mga kapatid, yung nakuha na niya yung kayamanan, pupunta siya sa malayong lugar. Ang ginawa niya, nagpakasila siya. Inubos na yung kanyang kayamanan sa bisyo. Praise God, ano po yung mga bisyo? Hindi lang po isa kasi bisyo, maraming bisyo. Pag-inom, pagsusugal, pagbababae, praise God, yun yung bisyo, praise God. Inubos na yung kayamanan. Nung dumating po yung, naubos yung kayamanan niya, dumating po yung hirap ng buhay, ay dumating po yung tagutom sa lugar na yun. Dahil wala na siyang kayamanan or pera, talagang nagutom siya. Ngayon mga kapatid, lumapit siya doon sa mga isang tao doon, nakiusap siya na kung pwede mag-apply siya ng trabaho. Pinapasok siya at ang ginawang, binigay sa kanyang trabaho kundi mag-alaga ng baboy.
Dito kapatid, siya po ay nag-alaga ng baboy. Halos sa tindi ng gutom, halos kainin niya yung kaning baboy. Praise God, diba? Yung kaning baboy, gano'ng kabaho yan. Praise God. Halos kainin niya. Talagang nakaranas siya ng gutom. Dito mga kapatid, napag-isip-isip niya, praise God, sabi sa 17, praise God, napag-isip-isip niya naman na nagkamali siya. Mali yung passion niya sa buhay niya, praise God. Sabi niya, ang sarap ng buhay ng yung mga alila ng aking magulang, ng aking ama, nakakakain at labis pa. Ako dito, na halos mamatay na sa gutom. Ganun po yung naranas ng bunsong anak, mga kapatid. Yung napag-isip-isip niya, mga kapatid, na nagkamali siya, inamin niya yung mali niya. Sabi niya, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya na nagkamali ako sa Diyos at nagkasala ako sa Diyos at nagkasala ako sa aking ama. At sa hindi pa, nung pumunta siya sa kanyang ama, sa bahay ng kanyang ama, malayo pa, natanaw na ng ama. Dahil sa galak ng ama na bumalik yung kanyang anak, tumakbo siya, sinalubong niya ito, niyakap, hinalikan. Praise God. Diba? At inutusan pa kanya yung alila na sabi ng ama, magmadali, purin niyo ang pinakamagandang damit. Diba? Kahit anong nagawang kasalanan ng anak, ang sabi ng ama, kunin yung pinakamagandang damit at bihisan. Tuutan niyo siya ng singsing at sandalyas. At katayin yung pinatabang guya or baka yung baka sa ating mga kapatid. Ganun kabuti yung anak, praise God. Ngayon, yung isang panganay naman na anak, mga kapatid, galing sa mundo, nagtatrabaho, pauwi sa bahay, nagtaka siya, bakit may kasayahan, nagdiwang yung sa bahay nila. Ngayon, kinausap niya yung katulong or yung alila, bakit nagdiwang mo yung kasayahan dito sa bahay? Ang sabi ng alila, kasi dumating na yung anak mo. At hinatay ng yung amang kinatabang buya. Nalungkot yung panganay na anak, mga kapatid. Hindi siya pumasok sa bahay. Umupo siya sa labas. Ngayon, hinanap siya ng kanyang ama. Lumabas yung kanyang ama, nakita niya sa labas. Ang sabi ng ama, bakit ka nandiyan? Ngayon, yung panganay ng kapatid, meron palang daladalang kabigatan sa dibdib. Nagsalita siya sa kanyang ama, bakit ama? Matagal na ako naglingkod sa iyo. Buong buhay ko, sa'yo ko inalay, praise God. Lahat na akong ginawa. Naglingkod ako sa iyo. Bakit? Hindi mo ako magawang katayan man lang kahit kambing para maibigay kasiyahan mo sa aking mga kaibigan. Tapos yung kapatid ko na bunso na inubos yung kayamanan mo. Praise God. Pero nagdiwang ka. Pinatayan mo ka ng tinatabang buya. Ang sabi ng ama sa kanyang panganay na anak, kung ano yung meron sa akin, ay iyo din. Ang iyong anak, ay yung kapatid na bunso, namatay, muling nabuhay, natagpuan, ay nawala at muling natagpuan. Palakpak sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ngayon po, dadako po tayo sa ating pag-aaralan. Praise God. Dadako po tayo dito, mga kapatid. Paano tayo nakaka-relate sa bunsong anak? Praise God. Hallelujah. May nakaka-relate po ba sa atin? Sa mga ginawa ng bunsong anak, mga kapatid? Dito mga kapatid, una mga kapatid, yung bunsong anak ay abusado. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang abusado. Ngayon, sabihin mo naman sa nagsabi sa iyo, lalo ka na. Praise God. Palakpak sa ating Diyos sa buhay. Praise God. Amen. Nagtutugtugan na yung simbahan. Praise God, kasi umiiwas ako ayaw magsimba. Yan yung abusado ako mga kapatid. Nakaka-relate ako dito mga kapatid, yung bunsong anak. Praise God. Pangalawa mga kapatid, pagsunod sa mga sariling nais. Ang ginawa ng bunsong anak, sabi dito sa verse 12 mga kapatid, palakpak sa ating Diyos sa buhay. Sabi dito, sinabi ng kanyang bunso, ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Praise God. Ganun kabusado yung anak, praise God. Buhay pa kanyang ama, mga kapatid. Hindi niya yung kayong kayamanan, di ba? Parang nilang ama, parang nakakainsoldo. Parang gusto na niyang patayin yung kanyang ama. Kasi hindi niya yung kayamanan kahit buhay pa. Ganun po kabusado yung bunsong anak. Tapos sumunod, naging pagsunod sariling nais. Sabi dito sa 4:13, pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang kaparte. Nagpunta siya sa malayong lupain. Niluslay niya roon sa pamamagitan
bisyo, lahat ng kanyang kayamanan. Ganun ka, ang ginawa ng bunso kapatid, naging sinunod niya yung sariling nais. Kapatid, minsan kasi ang nais natin, puro kasayahan. Di ba? Puro ayaw natin ng problema, gusto kasayahan, praise God. Sumunod naman mga kapatid, yung pangatlo, pagsunod sa layaw ng mundo. Dito mga kapatid, ang layo ng mundo ay kasayahan din mga kapatid. Dito may mapakita mga kapatid dahil sa bisyo. Ano po yung mga bisyo mga kapatid? Hindi lang yung saya mga kapatid pag bisyo. Kasama na yung pag-inom, paninigarilyo, pagbabae, pagsusugal. Yan yung bisyo mga kapatid. Sinunod ng anak, punsong anak, yung mga layo ng mundo. Mga kapatid, pang-apat, pag-ali ng maling pasyahe sa buhay. Mga kapatid, dito mga kapatid, pag tayo pala ay nagpasya, praise God, or nag-desisyon sa ating mga sarili, hindi pala natin pwede sabihin na bakit tayo tama, praise God. Dito mga kapatid, nag-ali yung puso ng anak ng praise God. Sabi dito, pag-ali ng maling pasyahe sa buhay. Sabi sa 17 mga kapatid, praise God. Ang sabi dito, praise God, nagkaroon ng tagutom at siya nag-alaga ng baboy, tapos halos kainin niya yung pagkain ng baboy sa sobrang gutom. Yun yung pag-ari niya, naghirap siya, inani niya yung mga maling nagpasya sa buhay. Minsan ang tao, praise God, nagkakamali tayo sa mga desisyon natin sa buhay. Amen? Nagkakamali po tayo, praise God. Yung kamalian na yun, yung pala aanihin natin. Amen? Palakpak sa ating Diyos na buhay, kagaya ng punsong anak. Ngunit ang kagandahan po nito sa punsong anak, tunghayan po natin, praise God. Paano nagsisi ang anak? Praise God. Meron po question mark, praise God. Paano nagsisi ang anak, mga kapatid? Una, napag-isip-isip niya ang kanyang mga ginawa. Praise God. Sabi sa 17, praise God. Basahin po natin mga kapatid. Ngunit, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Nasabi niya sa sarili. Praise God. Ito yung pinakamaganda mga kapatid. Balik po tayo, praise God. Sabi dito mga kapatid, napag-isip-isip ng bunsong anak na nagkamali pala ako. Minsan mga kapatid tayo, sa paglilingkod natin, nagkakamali tayo sa ating mahal na Panginoon. Pero ang pinakagandahan niyan mga kapatid, bagaman tayo nagkasala o nagkulang sa Panginoon, marunong tayo umamin sa ating mga mali. Ito, napag-isip-isip ng anak, nagkamali ako, praise God. Ito tuloy, naanin ko yung mga mali kong napasya sa buhay. Praise God, hindi siya sumunod sa kanyang magulang eh. Praise God. Pangalawa, pagkalito sa mga maling gawain. Praise God, ito yung pinagsisiya ng anak, mga kapatid, bunsong anak. Tinalikuran niya, yung naisip niya nagkasala siya or naisip-isip niya nagkamali siya. Sabi niya, babalik ako sa aking ama. Tinalikuran niya yung mga mali niyang gawain. Pangatlo, pagbalik sa tamang lugar kung saan siya mas mapapabuti. Praise God. Sabi dito, praise God, hallelujah. Sabi sa 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at nagkasala ako sa iyo. Palakpak sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Ang kagandahan dito sa punsong anak, marunong sa umamin sa kanyang kasalanan. Nilalarawan ng ama. Una, hindi nakakalimot na ama siya sa kanyang anak. Basahin natin sa 20, sabi dito, at siya ay nagpasya, umuwi sa kanila. Malayo pa ay nagkalawga siya ng kanyang ama. Praise God. Yung kanyang ama ay hindi nakakalimot sa kanyang anak. Lagi siya nag-aabang, lagi siya nakatanaw sa malayo na naghintay sa kanyang anak na bumalik. Sabi dito, sa pangalawa, mga kapatid, maawaing ama. Sabi dito, at dahil sa matinding awa, praise God, anong katangian meron ng ama? Maawaing ama. Ay patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinalikan. Sa tindi ng pagmamahal at awa ng ama, tumakbo siya, niyakap niya yung anak, hinalikan. Meron po, praise God, at katangian ng ama, praise God, maawaing ama at mapagmahal na ama. Palakpak sa ating Diyos na buhay. Ngayon po yung katangian ng isang ama po, praise God. Bagamat tayo nagkakasala, minsan sa ating mga magulang, mga kapatid, praise God. Pero yung ating ama hindi nagtatanim ng galit sa atin, kundi pagmamahal ang nangingibabaw dyan. Praise God, minsan pasaway tayo mga anak. Nakakalilig ba tayo mga anak? Praise God, kahit hindi natin sabihin, praise God, naranasan natin yan, praise God, lahat tayo, praise God. Minsan nagkakamali, nagkukulang tayo sa ating mga ama. Pero yung ama natin, praise God, andun yung pagmamahal, andun yung awa. Praise God. Dito naman mga kapatid, handang ibalik ng ama ang mga nawala sa kanya. Praise God. Dahil dito, praise God, yung anak, bunsong anak mga kapatid, halos nung umuwi sa kanilang mga tahanan, halos parang grasa or taong grasa, parang
Mabaho na. Praise God. Ito mga kapatid, ito ang katangian ng Ama. Hanggang ibalik ng Ama ang nawala sa Kanya. Ano ba yung nawala sa anak mga kapatid? Sabi dito sa 22. Ngunit tinawag ng Ama ang kanyang halila. Madali. Kunin ninyo ang pinakamagandang damit. Kahit gano'ng katindi yung naggawang kasalanan ng anak. Praise God. Sabi ng Ama, kunin ninyo, bihisan nyo na siya ng pinakamagandang damit. Sabi pa dito mga kapatid, suotan niyo siya ng singsing at sandalyas. Yung sandalyas sa ibang salin ay panyapak. Mga kapatid, palakpak sa ating Diyos sa buhay. Dito po nagpapakita yung katangian ng Ama ay napakaganda mga kapatid. Yung Ama is nagsisimbolo kay Jesus. Yung anak, nagbusong anak, nagsisimbolo yan sa ating mga kasalanan. Hindi po sa kanila, sa atin. Lahat po tayo nagkakamali sa Panginoon. Kaya lahat po tayo nagkakasala. Praise God, palakpak sa ating Diyos na buhay. Praise God. Tungayan po natin sa susunod, praise God. Kagaya ng pagmamahal ng Ama ay ang pagmamahal ng Diyos. Palakpak sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Ang pagmamahal ng Ama kagaya ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Sabi dito, hindi nakakalimot si Lord at naghintay siya sa iyong pagbabalik sa Kanya. Praise God. Bagaman tayo lumayo o dumistansya sa Panginoon, minsan nagbabackslide tayo, praise God. Pero yung kung buong puso tayo bumalik sa ating mahal na Panginoon, ang sabi dito mga kapatid, hinihintay tayo ng Diyos. Hinihintay ka ng Panginoon sa iyong pagbabalik. Sabi dito, hindi ka nalimutan ng Panginoon. Hindi ka nalimot ni Lord. Praise God. Bagaman tayo nagkukulang, hindi tayo nakalimutan ng ating mahal na Panginoon. Ganun pagmamahal ng ating Ama. Palakpak sa ating Diyos sa buwan. Praise God. Napakaganda ng Ama. Palakpakan po natin lahat ng mga Ama. Praise God. Lahat ng Ama, praise God, talagang ando yung pagmamahal sa kanilang mga anak. Praise God. God bless po sa lahat ng mga Ama. Praise God. Pangalawa, si Lord ay maawain sa iyo. Praise God. Kagaya ng Ama, si Lord ay maawain. Pangatlo, si Lord ay mapagmahal sa iyo. Praise God. Si Lord ay mapagmahal. Pang-apat mga kapatid, handang ibalik ni Lord ang mga nawala sa iyo. Praise God. Hallelujah. Palakpak sa ating Diyos sa buhay. Pagkaman tayo lumayo sa Panginoon, mga kapatid, pag bumalik tayo sa Kanya ng buong puso, mga kapatid, handang ibalik ng Panginoon. Minsan, praise God, pag lumayo tayo sa Panginoon o distansya tayo, ang akala natin, makakaluwag na tayo, praise God, sa buhay. Yung pala, lalo tayo naghirap. Yung dating meron tayo, nawala. Praise God. Pero pag bumalik sa Panginoon, sabi dito sa pang-apat, handang ibalik ni Lord ang lahat ng mga nawala sa iyo. Palakpak sa ating Diyos na buhay. Praise God. Tuloy po tayo. Tuloy po natin sa 25 mga kapatid. Lucas chapter 15, 25, verse 25 mga kapatid. Ito naman mga kapatid, ito yung katangian ng panganay na anak. Mga kapatid, ito yung katangian ng panganay na anak. Sabi dito tayo sa 27, sabi dito, at sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang buya dahil sa'y tinanggap niya na ligtas at magaling. Sa 28, datapwat, nagalit siya. Ito yung katangian ng panganay na anak. Ito kasi panganay na anak na nagsisimulay sa mga Pariseo, mga kapatid. Sabi dito mga kapatid, nagalit siya. Lumabas, sabi dito, at ayaw pumasok. At lumabas ang kanyang ama at siya'y namanig sa kanya. Sa 29 ang sabi dito, datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran. Ito yung parang umbat ng panganay na anak. Parang nagkaroon ng selos yung panganay na anak. Sabi dito, maraming taon na kitang pinaglilingkuran. At kailanman hindi ako sumuway sa iyong utos. At kailanman hindi mo ako binigyan ng kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Sa 30, datapwat nang dumating itong anak mo, umubos ng iyong pagkabuhay ng mga patutot, ay pinagpatay mo siya ng pinatabang buya. 31, at sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palagi na sa akin. At iyo ang lahat sa akin. Praise God. Ito yung sabi ng ama. Pang 32. Datapwat, karapat-dapat, mga tuwa at mga saya tayo, sapagkat patay ang kapatid mong ito. At muli
matuwid na buhay at nawala at nasumpungan. Palakpak sa ating Diyos na buhay. Ito naman yung katangian ng pangalan ng anak. Itong pangalan ng anak, nagsisimbolize sa mga Pariseo. Kasi ang mga Pariseo, meron silang natawag itong self-righteous. Ang tingin nila sa kanilang sarili ay matuwid, hindi nagkakasala, hindi na magkakamali. Meron ba tayo dito, mga Pariseo, sa panahon natin ngayon? Praise God. Halimbawa, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, halimbawa, sa akin, mga kapatid, ako'y nagsisimba araw-araw. Praise God. Halimbawa lang ito, mga kapatid, ha? Hindi ako nagkakasala. Praise God. Nagbibigay ako ng ikapo. Praise God. Example ko sa Pariseo. Ngunit sasabihin ko sa akin, kapatid, na matagal na hindi naglingkod, tapos bumalik ang sabihin ko, uy, wala, nabuhay ka. Praise God. Yung po yung katangian ng Pariseo. Uy, wala, ba't ka pa nagsimba? Di ba? Ano ka, gumagawa ka ng mga makamundong gawa. Praise God. Yung katangian na yung mga kapatid, nagpapakita yun ng katangian ng mga Pariseo. Meron silang self-righteous. Ang tingin nila sa kanilang sarili ay matuwid, mga kapatid. Palakpak sa ating Diyos na buhay. Ngunit, ang sabi ng Ama, mga kapatid, ang sabi niya ang Ama, kung ano ang meron sa akin ay iyo, ibig sabihin, walang tinatangi ang Diyos. Palakpak sa ating Diyos na buhay. Ganun kaputi ang ating mahal na Panginoon, walang tinatangi ang Panginoon, mga kapatid. Pare-parehas tayo, mayaman o mahirap, mga kapatid. Isa lang yung turing ng Panginoon. Mga kapatid, dumako tayo sa conclusion ng ating pinag-aaralan or pangwakas, mga kapatid. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 9. For it is the grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ibig sabihin, mga kapatid, sabi dito, mga kapatid, ito'y dahil sa biyaya ng Panginoon at sa pananampalataya, hindi ito sa iyong sarili. Ito'y regalo ng Panginoon at wala kang pwede ipagmayabang. Ibig sabihin ng boast, mga kapatid, sa pinakalas, mga kapatid, wala tayong pwede ipagmayabang sa Panginoon. Mayaman ka man o mahirap ka man, mga kapatid, wala kang pwede ipagmayabang sa Panginoon dahil lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, yan ay nanggaling sa Panginoon. Yung mga nangyayari galing sa Panginoon yan, mga kapatid, palakpak sa ating Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, hindi tayo pwede gumawa sa isang Pariseo na ang sabi ay parang nag-judge sa kanyang kapatid. Mga kapatid, hindi tayo pwede mag-judge, mga kapatid. Tanging Diyos lamang, mga kapatid. May karapatan po tayo tawagin anak. Lahat tayo. Minsan tayo nagkasala, nagkulang sa Panginoon, lumayo sa Panginoon. Pero pag bumalik tayo sa ating mga Panginoon ng puso, ang sabi ng Ama dito sa ating kwento, malayo pa lang, nakatanaw na yung Ama. Tumakbo ang Ama, niyakap, hinalikan yung kanyang anak. Ganon din po tayo. Mga kapatid, bagamat tayo lumayo sa Panginoon, yayakapin, mamahalin tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpak sa ating Diyos ng buhay. Hallelujah! Pinakalas na verse, mga kapatid. Sabi dito sa John, chapter 1, verse 12. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ang ibig sabihin, doon sa mga tumatanggap at naniniwala sa pangalan niya, may karapatang tawagin anak ng Panginoon. Praise God. Palakpak sa ating Diyos ng buhay. Praise God. Lahat po tayo may karapatang tawagin anak ng Diyos. Nagkasalang man tayo, naging perfecto man tayo sa Panginoon. Lahat po tayo may karapatang tawagin ng anak ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin natin, ako ay matuwid, ako lang may karapatang tawagin ng Panginoon. Ang sabi dito, kung tinanggap mo sa iyong buhay at naniwala ka na ang Panginoon ay yung tagaligtas ng iyong buhay, bibigyan ka ng Panginoon ng karapatan na tawagin anak niya. Palakpak sa ating Diyos sa buhay, mga kapatid. Sana na natutunan tayo, mga kapatid. Yung aral na ito, mga kapatid, nagpapakita ito, mga kapatid. Sa isang anak, mga kapatid, at sa isang ama, mga kapatid. Bagaman yung bunsong anak nagkasala sa kanyang ama, mga kapatid. Pero kung handa tayo lumapit sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, nagsisi sa ating mga kasalanan, mga kapatid, ang sabi dito, mga kapatid, sa amang for sa Diyos, yayakapin ka, mamahalin ka, ibabalik ng Diyos lahat ng nawala sa iyo. Palakpak sa ating Diyos na buhay. Napakabuti natin mga kapatid. Sana may naunawaan tayo din sa ating napag-aralan, mga kapatid, na wala tayong pwede pagmalaki sa ating mga buhay. Kundi Diyos lamang. Palakpak sa ating Diyos na buhay.